Hello, bahaw yung kanin ko. Yan, may tutong pa. Pero yung aking ulam ay tira. Lahat tira. Tira kagabi. Liempo. Crispy liempo. Niluto ko kagabi. Doon sa lugar namin, tawag namin dito ay Balamban Liempo. Doon sa Cebu. Ito naman, tira din. Bigay. Yan. Kasi, dito sa Canada, kapag uso dito yung ay mga Filipino ini-invite ng mga birthday. Gawa ng siguro dahil kukunti nga yung Filipino sa Canada, yung community. Kunyari may birthday. Yung nagbe-birthday ay wala yung mga kamag-anak dito dahil nasa Pilipinas nga. So nag-i-invite ng mga kilala, mga kaibigan para umattend. So pumunta kami ng birthday na isang araw. Isang bata. Tapos nung kumain kami doon. Tapos nung nag-uwi na, uso rin dito, pag uwi na, pinamimigay yung pagkain doon sa mga bisita para siyempre kung sino may birthday baka hindi nila maubos yung pagkain, so pinamimigay. So nabigyan kami ng yan, masarap na lechon, tapos pansit, ito sasawan, so toyo, sibuyas, kamatis, tapos sili. Ito naman ininit ko lang. Yan, tawag naman dito ay Balamban Liempo. Doon sa lugar namin kasi taga Balamban ako, Cebu. Niluto ko yung kagabi. Sa Canada, kahit pa paano, yung value ng pera mo, kumpara doon sa bilihin, kaya kahapon bumili ako ng, ito, binili ko. Isang malaking, mahigit isang kilo, mga isang kilot kalahati. Binili ko lang ng $10, kulang-kulang $11. Tapos, ano na yun, isang kilot kalahati na yun, malaki. Tapos, yung sweldo naman dito ay, yung minimum ay, nasa $18 na. So, kahit pa paano, yung isang oras mo na trabaho, makakabili ka na ng isang kilong, halos 2 kilong karne. Kahit pa paano, yung sahod mo naman ay, medyo nakakaangat ng konti kumpara sa atin. Alam mo na, mas gusto ko ba sa Pilipinas? Balang araw makakauwi din ako doon. Doon ako magre-retire. Naantay ko na lang yung mga anak ko na makapagtrabaho tapos uwi na. Pag wala ka pinag-aralan dito, kumbaga wala kang skill, doon ka rin din babagsak sa mga minimum wage na sweldo. Mababa pa rin. Kaya sabi ko nga, $18, halos $18 dito sa Ontario, yung minimum wage. Totoo, hindi rin sapat. Kahit sabi mo makakabili ka ng pagkain. Yung bahay kasi sobrang mahal eh. Itong bahay ko nirerentahan ko, $2,350. Tapos yung utility, nasa $100. Yung internet ko, may internet ako, $80. Medyo mahal yung internet ko. May mga mura naman. So, kasalanan ko din. Kumuha ako ng mahal na internet. Kasi, meron akong good reason doon. Masarap pag may masarap pag may soft drinks. Ulit doon, alam mo, kahit papakin mo, o may kanin, masarap. Minsan nakakabili kami ng lechon dito na yung dry siya pag kinain mo, yung laman dry. Hindi ko alam bakit gano'n. Limited lang yung ng lechon namin kasi kung sino yung nagbebenta, doon ka babagsak na bibili. Hindi ka kaya sa Pilipinas na marami kang choices. Pero minsan nagdi-lechon kami dito doon sa farm, mga kaibigan. May mga kaibigan kami mga tatrabaho sa farm, mga mababait naman. So minsan, na-invite kaming maglechon, bibili kami, share ng kung magkano yung gastos. Nung last time na naglechon kami, ang share lang namin bawat isang pamilya ay parang $48. So sulit na sulit yung lechon. Tapos doon na kami, kumbaga parang camping na yun, doon na kami natulog, doon na inuman sa farm.
May masarap sa Canada. Yung mga Pilipino dito, magkakakilala na, yung tipong magkakakilala na close. Tapos dito naman sa lugar namin, meron club dito, yung Filipino-Canadian Club. Tapos, dati active akong umaten-aten. Nag-invite ng lalo kainan. Pero simula nung dumating yung pamilya ko, busy lahat. Hindi na ako nakaka-aten. Dati rin active ako sa YouTube. Gawa ng mga video, mga about work sa Canada. About agency. Dahil wala akong libangan noon. Yung pamilya ko nasa Pilipinas pa. Wala akong libangan na homesick ako. Tapos naisip ko, may internet naman ako sa bahay, meron ako cellphone. Mag-YouTube na lang kaya ako. Kaya naging active ako dati. Ayun. Pabugso-bugso na. Yung kaya nagawa kong video dahil yung misis ko nahatid ko sa work. Yung mga anak ko nahatid ko sa school. Mag-isa na ako sa bahay. Video mo na ako. Kain na lechon na tira. Galing birthday. Saka tirang limpo na crispy limpo. Tira din. Natira. Tapos yung kanin ko bahaw. Tira din. Laki tayo sa hirap. Mahirap pa rin tayo ngayon pero ibig sabihin nakakain na tayo ng 3 beses. Nung nasa Pilipinas pa ako, lalo nung maliit pa ako. 7 years old pa lang ako. Wala na, palaboy na. 7 years old. Anghang, kakain ako sila. 7 years old ako, kung saan ako sumitira. May mga mag-anak naman. Nakikitulog sa tiyahin. Kinabukasan, makikitulog sa ibang tiyahin. Sumunod na araw, makikitulog sa lola. Kumbaga na-abandon na ako. Yun ang natutunan ko. Kasi kapag lumaki ka sa hirap, lumaki ka na sa pinakamababa ka na, as in sa babang baba, ang choice mo doon ay mag-stay doon sa baba o kaya umangat. Kasi hindi ka na pwedeng ibaba dahil dalawa na lang yung choice mo. Iangat mo na lang sarili mo. Awa ng Diyos, pagsisikap, nakarating naman ako ng una, nakahanap ako ng magandang trabaho sa Pilipinas kahit wala akong pinag-aralan. Tapos, yung trabaho na yun sa Pilipinas, naging daan din para makarating ako sa Canada. Nakarating ako ng Canada, kumakain na ngayon ng tira-tirang ulam tsaka kanin. Pero, masaya pa rin. Kahit pa paano, plano mong sagipin yung sarili mo. Kumbaga, desisyon ka na hindi ka manatili doon sa baba. Yung porsigido kang umangat. Wala akong pinag-aralan pero ngayon nagtatrabaho ako sa matinong company. Pangalawa sa pinakamalaking manufacturing company sa buong mundo. Kaya kahit pa paano, proud naman ako. Tapos na ako kumain, di ko kaya ubusin. Masarap pa rin kahit natira. Tirang lechon, tira na crispy limpo, tsaka soft drink. Alam mo na, pag lechon tsaka soft drinks, pag nagsama, walang talo. Sarap, sobrang sarap. As in, sobrang sarap. Ingat tayong lahat. Ingat, ingat.